Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, salamat po as we acknowledge your presence by the Holy Spirit in the midst of us ngayong umaga. We thank you for this new day and new month that the hand that binigay mo po sa amin at salamat po for the presensya ng banal na Espiritu na siyang kumikilos sa aming kalagitnaan. Binubukas po namin ang aming mga puso at kaisipan ng aming Espiritu sa patuloy na pagpupuri, pagbibigay, pasasalamat at pagbibigay luwalhati sa iyo sa aming paglapit. Sa sambahang ito, sama-sama kami magkakapatid na nagpapasalamat sa bagong buhay at kalakasan at kasaganan, katahimikan na naghahari sa aming mga buhay, sa aming sambahayan at sa aming buong bansang Pilipinas. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pagninilay-nilayan ngayong umaga. Ang aming pong panalangin, ang iyong salita ay mananahan at itatagong namin sa aming puso at ito'y kalakasan at kapangyarihan nakikilos sa aming mga buhay. Katulad po ng kapanahonan ni Propetang Jeremiah na pinapahayag po namin ang iyong salita ay katulad ng apoy na ito po'y kumikilos sa aming buhay hanggang sa aming to the bones na hindi kami mapapatahimik hanggat hindi namin na ipapahayag ang salita mo na ibinigay sa amin sa bawat araw ng aming buhay na maipahayag namin at maipamahagi sa iba. Salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu ng katotohanan at katuwiran na siyang kumikilos sa aming mga buhay. Buong puso, kaluluwa at espiritu na kami ay nilulukuhan mo ng iyong presensya ngayong umaga sa aming pagpupuri at pagpapasalamat at pagsamba sa iyo. Maluwalhati ka nga po sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa sa amin na dinala mo sa lugar na ito na may kapayapaan, may kaligayahan, may kasiyahan na manatili sa iyong presensya. And as we sit at your feet, we open our hearts and our mind and our spirit together at pinapahayag po namin na ikaw ang kikilos sa aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. As we acknowledge the great move of God na gagawin mo po sa aming mga buhay at sa aming mga sambahayan at sa simbahang ito na tinayo mo para sa iyong kalwalhatian. Amin pong ipinapahayag at inihahandog sa iyo ang lahat ng magaganap sa aming pagtitipon ngayong umaga. At ngayon pa lamang po sa aming pagsisimula, sa iyo namin ipinagkakalooban lahat ng papuri, pasasalamat at luwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Mahina po. Walang almusal. O baka fasting tayo. Amen. Hindi po natin na ikakaila ang nangyayari sa buong mundo at nangyayari especially sa ating bansang Pilipinas na lagi natin pinananalangin. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nagpapahayag clarity means power. Clarity brings victory. Ang kaunawaan ay nagdadala sa atin sa kapangyarihan. Amen. Amen po ba? Amen. Handa po ba tayong tumanggap ng kapangyarihan? Amen and amen. Sa Colossians chapter 1 verse 26. Dito po tayo mag-aaral. Babasahin mo po sa English at pwede naman sa Tagalog. Okay. Even the mystery which had been hid
from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. This is the mystery. This is the glory that is being revealed to the believers in Christ Jesus. And this is the mystery which is Christ in you, the hope of glory. Amen and amen. Meron pong mystery na sa mahabang panahon ay itinago sa mga hindi mananampalataya. Dahil kung ito po ay alam ng mga eskriba at mga pariseyo na siyang nagplano ng kamatayan at kahirapan na dinanas ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo, kung alam po nila ang biyaya na magaganap pagkatapos ng paghihirap ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo, hindi po nila itutuloy ang kanilang mga balak. This is a mystery dahil po sa mahabang panahon, for long generations, humanity had suffered pain and sicknesses and poverty and problems mula po na magkasala si Adan at si Eva sa Garden of Eden. At ang tao po ang tunay na katatayuan pagkatapos na magkasala ay patay sa harapan ng Panginoon at malayo sa kanyang biyaya. Ngunit dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, kailangan bayaran ng Panginoong Hesus ang pagkakasala ng buong mundo sa pagitan ng kanyang kamatayan. At pagkatapos na mabayaran niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan, siya naman po ay nabuhay na muli, upang hindi lamang magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan at kasaganan ng mundo, higit pa sa ganon, siya ay nananahan. Christ in us is the hope of glory. Meron po tayong, sabi sa Tagalog, may inihanda na pakikipag-isa natin sa Diyos sa darating na walang hanggang panahon. Ito po ang mystery na totoo mga Christian tayo, and we believe na in the present time na tayo po ay nasa presensya at biyaya ng Diyos. At tayo po ay pinahahayagan ng Panginoon ngayon sa pagitan ng mystery na ating naunawaan that we can be everything God has planned for us to be. Yung pong pinlano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay magaganap. We can have everything. Sabihin nga po natin, everything. Lahat po ng pinlano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay magaganap. Pero kailangan po natin ng kaunawaan o kaliwanagan upang itong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay maganap. Hindi po tayo mananatili na autopilot tayo. Ano po bang ibig sabihin ng autopilot? Yung buong buhay natin, mula nang tayo ay maging Kristiyano, okay, Kristiyano na tayo, ay nagiging, okay, nananalangin ka o nagpupuri ka, pagkatapos gagawin mo na yung dapat mong gawin bilang ama ng tahanan o ina ng tahanan. Pero we have to go deeper po. Kailangan maunawaan natin
na mayroong plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, bawat umaga. Upang hindi po tayo manatili na totoo yung ating binabasang Biblia, salita ng Diyos makapangyarihan, pero inuumpuan lamang po natin. At tayo po ay katulad ng nanonood ng sine, na tayo ay hindi bahagi ng nagaganap sa mundo. Kailangan po, hindi lamang tayo nanonood kung ano yung nangyayari sa mundo. We have everything we need na nasa sa atin na. Kailangan po magkaroon tayo ng discovery na ano man ang ating kailangan is with us already because Jesus is with us, the hope of glory. Amen. Ano pong ginagawa ng Panginoong Yesus sa ating buhay? Itinago lang natin sa ating puso at binayaan natin na araw-araw yung ating kaisipan, yung ating plano, yung ating kalakasan, ang ating ginagamit. Ngayon pong umaga, sa ating pong pag-aaral, ay mauunawaan natin that the answer to all our needs is not out there. Yung pong marami po kahit Kristiyano, oo, nananalangin, naghihintay, na ano pang mangyayari doon sa aking panalangin, sa aking kinakailangan. Ang hindi po natin naunawaan at ating pag-aaralan ngayon sa pag-aaral natin, we can create from the inside. Hindi po tayo maghihintay na ang sagot sa ating panalangin ay makikita natin nakikilo sa mundo. It has to be created in the inside of us. Kasi andito ang hari na mga hari. There is nothing impossible with God to do in our lives. Kaya lang po, pinaupo lang natin ang Panginoong Yesus o ang banal na Espiritu at tayo naghahanap sa mundo. The answer is not out there in the world. We have to create it inside of us. Hallelujah! Gagamitin natin, pananampalataya natin, nauunawaan natin that we have everything. Ang lahat po ng kailangan natin na buhay na may milagro at kapayapaan at kapahingahan na ating hinahanap ay nasa sa atin na. Amen po ba? Because we have Jesus. We have everything. Kaya lang po ang kulang sa atin, tayo nakatingin pa rin sa mundo na ito ay kikilos ayon sa ating panalangin. That we can create from the inside. Kung baga po, kung tayo may problema, we are not fighting the enemy from the outside. We are fighting the enemy through the victory of the Lord Jesus Christ. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus. At dahil sa kanyang tagumpay, ito ang ating pinapahayag sa kaaway na tagumpay na kami. Huwag mo na kaming dayain. We have Jesus. We have everything in life. Pero ang kulang po sa atin, nakatingin pa rin tayo sa mundo. Ano ang gagawin kilos ng mundo para sa aking problema at kasagutan sa aking pangangailangan? Yun po ang kulang o yun ang mali. Sa Romans 8, mula po sa verse 19, ay meron tayong mauunawaan dito na hindi tayo dapat maghintay o umasa sa mundo. Romans 8, 19 to 20. Huwag po tayong umasa sa ating kapaligiran na dito natin makikita ang katuparan at kasagutan ng ating mga pangangailangan. Sa verse 18 po, sabi dito, "For I reckon that the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us." Hindi natin inaasahan
at hindi tayo naghihintay na ang mundo ang tutulong sa atin, makikita natin ang kilos ng Panginoon sa pagitan ng mundo na ating tinitirahan. Kasi ang nangyayari dito sa mundo ay hindi pwedeng ihambing sa glory na inihanda na sa atin ng Panginoon. Verse 20, for creation was made subject to suffering, because the creation itself also shall be, okay, 20. For the creation was made subject to vanity, not willing by reason to him that had subjected him in hope. Ibig po sabihin, the world, wag po nating tingnan ang mundo or asahan. Dahil mula po na magkasala si Adan at si Eva, the world is still operating in its old paradigm. Amen. Mula po na magkasala si Adan at si Eva, alam natin na ang mundo at the whole world ay naghihirap. The whole world is suffering and is waiting for the revelation of the sons of God. Hallelujah! Ang mundo sa ating kapaligiran ay naghihintay na ang mga anak ng Diyos na naligtas ay maipahayag. Dahil tayo na naligtas at naialis sa kadiliman at nabubuhay na si liwanag, tayo po ang magdadala ng kaliwanagan. We are the living Jesus here on earth and we have to do our part. Hallelujah! Kumbaga ang mundo ay nasa kadiliman, tayo po ay niliwanagan na we have been translated from the kingdom of God to the kingdom, from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Pero yung pong suffering of this world ay naririyan pa. The world is still operating in its new program. Kaya po kailangan na tayo na pinihiyaan na ng Diyos at dinala na sa liwanag, we have to operate. We have to have the full faith in God na anuman ang ating pinapanalangin, anuman ang ating kailangan, it has been provided also with the Lord Jesus Christ's sacrifice at Calvary's cross. I-claim na po natin dahil naunawaan natin na lahat ng ating pangangailangan ay ipinagkaloob na ng Ama sa magitan ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ay namumuhay sa ating buhay. Amen. Ano ang ginagawa? How do we let the life of the Lord Jesus Christ move sa ating mga buhay araw-araw? Totoo po na sumisimba kayo tuwing linggo at nagbibigay ng 10%. Totoo po na tayo sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos. Totoo po na tayo sumasamba at tuwing Wednesday and Friday. Pero pagka wala na po tayo sa simbahan, Hallelujah. iba na rin po ang ating kaisipan. Hallelujah. Kaya nga gusto natin lagi sa simbahan kasi nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, nararamdaman natin ang pag-ibig ng kapatiran. But knowing that Jesus is in you, living in you, dwelling in you, Jesus, the hope of glory, is in you, miracles and signs and wonders will happen every day sa ating buhay. Kung naunawaan natin at tayo kikilos na may kapangyarihan, miracles and wonders and miracles will happen in our lives. Araw-araw, minuminuto yan. Amen po ba? Kailangan po ma-evangelize tayo ng katotohanan na ang Panginoong Yesus ay nasa atin ng buhay
At tayo po, meron pong programa, meron pong plano. Huwag mo natin hintayin na ang mundo ay kikilos para sa atin. The power is not out there. Let us believe that God has divine plan for each and every one of us. Tayo po ay manampalataya na meron pong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Baka iniisip natin, wala pong regular attending lamang sa simbahan. Lahat po tayo, katulad ng panahon ni Propetang Jeremiah, tayo pong lahat ay tinawag na ng Panginoong Ama sa simula pa lamang ng paglalang niya sa atin. Tayo po ay meron ng itinakda na gagawin sa mundong ito. Jeremiah 1:5. Before I formed thee in the belly, I knew thee. Bawat isa po sa atin, nung tayo po'y bigyang buhay ng Diyos Ama, kilala na po niya tayo. And before you came out of the womb, I sanctified thee. Bawat isa sa atin, nang tayo iluwal dito sa mundo, tayo po'y tinawag na ng Panginoon and ordained thee. Maaaring nakalagay dito prophets. Ano po ba ibig sabihin ng propeta? Ang propeta po ay nakakarinig mula sa Diyos at ipinapahayag sa kapwa-tao ang kanyang narinig mula sa Diyos. Maaaring hindi po tayo professional na propeta. Pero kung tayo po ay naghahangad, katulad ng ating beloved pastor na lagi tayong sinasabihan, na tayo mag-meditate on the Word of God. Kasi samantalang tayo nakikipag-usap sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kaliwanagan. Ano ang ating bahagi? We have to do our part. We have to offer our talents and our presence and our everything in this world na kung saan tayo ay dinala ng Diyos. Tayo po ay merong bahagi na dapat gampanan sa mundo, kaya hindi po tayo ang naghihintay na may gawin ng mundo para sa atin. We can be everything that God wants us to be because we have Jesus. Tayo po ang kikilos from the inside. Ang Panginoong Yesus na siyang namamahay, nabubuhay sa ating buhay, ay sapat upang kumilos tayo ayon sa kanyang kalooban. Yung pong kapangyarihan ng Panginoong Yesus na siyang sumasa atin, ay wala pong hadlang. Hindi po tayo mahadlangan. But we must be clear on God wants us to be, on what God planned for us to do and to obey Him. Forever and ever, magagawa po natin yan dahil ang Panginoon Jesus ay sumasa atin na. Ang Panginoon po na siyang sumasa atin, will take us in fulfilling. Siya po ang kikilos sa ating buhay upang maganap natin ang kanyang plano na dapat natin gawin dito sa mundo. God will not command us anything na hindi muna niya tayo binigyan ng biyaya o kalakasan o katalinuhan o kaparaanan na ganapin ang ating gawain na inihanda niya para sa atin. Halimbawa, katulad ko po, pagka-graduate ko po sa Foursquare, 1986, pinlano po, in-offer sa akin ng Foursquare na dalhin ako sa Japan bilang missionary. Dahil wala pa po akong kaunawaan tungkol sa missions,
hindi ko po ito tinanggap. Pero dumating po ang panahon, perfect time, nang maunawaan ko na ito. Kaya po ako'y naging missionary sa Thailand for 14 long years. Hallelujah. I have everything. Naunawaan ko na po na because it is God who called me to mission, wala na akong kailangan. I have Jesus. I have everything. And I have to create from the inside. Ano yung gagawin sa labas? Hindi po ako naghintay. Ang proseso po pagpupunta sa mission, halimbawa po yung aking kaibigan na nakasama ko sa Thailand, classmate ko. Meron po siyang allowance galing sa USA. May allowance din siya galing sa Pilipinas kasi Pilipino siya. Kaya po ako, nung dumating sa Thailand, hindi ko po sinasabing wala akong suporta. Kasi baka sabihin niyo sa akin, anong klaseng organization yung sinalihan mo? Hindi ka sinusuportahan. I don't stand for organization. Hindi po ako nanghingi, hindi po ako nag-umasa. Nang sabihin po sa akin ng Panginoon na ako'y pupunta sa mission, ang aking lamang pong sagot, Panginoon, my bags are packed. Ready na po ako. Hallelujah! Because I know, katulad ng sinasabi ng mga tao sa akin, ang tanda-tanda mo na. Lakad ka pa ng lakad kung saan-saan. Totoo po yun. Yeah. Mula sa Thailand, pupunta ako ng London, hindi ko alam kung saan ako pupunta. 24 hours biyahe ko galing sa Thailand, stopover sa Doha. Ang hindi ko po alam at hindi clear doon sa instruction sa akin, ang London po pala ay may 5 airport. Eh, nandito ako. Yung susunod sa akin nandito sa kabila. Eh, sa London po, bawal na ikay makipag-usap sa Briton kung hindi kanya kakilala. Lalo higit, hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa kanila. Tatawagin ng pulis, makukulong ka, hindi ka pupunta sa conference. Pero yung pong lahat na yun, because I am creating, I am leading, and having this program and this mission inside of me, wala pong restriction. Hallelujah! Lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ako pinabayaan ng Diyos sa Pilipinas at hindi rin niya ako pababayaan kahit saan ako naroon. Because the world is my Father's world. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Ganun po ang dapat natin maging attitude. When we are clear, alam natin ang pangako ng Panginoon. Alam natin ang Panginoon Jesus ay sumasa atin. Ano po ba ang mahirap na hindi natin pwedeng magawa? With God, with the Lord Jesus Christ in us, magagawa po natin yan. What is impossible to man Possible to God. is possible with God. Yeah. Kasi we will create itong po, the power that is inside of us, ito po ang manifest. Ito po ang kikilos upang ang ating environment, ang ating mundo ay magawa ang ayon sa kalooban ng Diyos, maganap. Ano po bang ibig sabihin? The Jesus in us, nasubukan niyo na siguro yun. May nagkakagulo. Lumapit lang kayo, hindi na kayo nagsalita, hindi pa kayo... Okay, bigyan ko kayo ng example. Doon po sa Tierra Hermosa, sa Las Piñas, nagtuturo po ako sa kalsada, sa... ano yun? Squatters area. Nasa... Kung doon, nasa ano po kami? Nasa isang subdivision sa Las Piñas. Pero yung pong ano ng aming bakod ay squatters area. Kaya po, dahil yung guardia doon sa aming subdivision,
ay nadala na namin sa Panginoon, gumawa kami ng hagdan papunta doon sa squatters area. At tuwing Wednesday po, nagtuturo kami doon. Hindi ko alam nung araw na yon, meron po palang away ang taga-subdivision. Ito taga-subdivision, ito yung squatter, ito kami. Hindi namin alam na nung araw na yon ay may confrontation pala ang squatter at ang taga-subdivision. Kasi ayaw na ng subdivision ayaw na ng squatters area na padaanin ng mga taga-subdivision. Kaya nung gabi na yon, yung pala yung kanilang encounter. Hindi po namin alam. Kami po, ako po'y nagtuturo. Nang nakita namin na dumarating na yung mga taga-squatter, dumarating na rin yung taga-subdivision. Sabi ko, taas ang kamay! Ang mali ko lang po, umikit ako. Nanalangin po kami na yung encounter ng subdivision at ng squatters ay hindi matuloy. Yun nga po ang mali ko kasi nakapikit ako. Pagkatapos kong manalangin, pagdilat ko ng mata, wala na sila pareho. Hallelujah! Thank you, Father! Because the power that is inside of us, we declare in faith, and the environment, the heart of the squatters people, the heart of the people in the subdivision, ay hindi po ng Panginoon at nagkaroon sila ng kapayapaan. Hallelujah! We have to create from the inside. Hindi po natin hihintayin na makita natin sa mundo yung katugunan sa ating pangangailangan. We have to see it in the inside out and speak it out and we will see things and miracles happen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Thailand po, sa tsunami area, nandun po kami sa Phuket. 2 years kami nag-office doon. Isipin mo, wala na kaming suporta. Kumuha pa ako ng office na 7,000 baht a month. May panahon po, hindi naman ako nag-delay sa aking bayad. Wala po akong utang. Pero isang araw, wala na po kaming pagkain. At hindi pa oras ng yung nagpapayad sa akin sa rental namin doon sa bangko ko. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon, meron pa ako isang bangko na hindi ko na nagagamit. Nakalimutan ko na nga yung kanyang yung PIN code ko. Pero sabi ko, subukan ko nga itong aking card na ito, ATM card. Punta po ako sa bangko at pinukas ko yung aking ATM card. Nagulat po ako dahil may deposit ko. Hallelujah! Yun po pala, sa loob ng 5 taon, hindi ko kilala kung sino yung nagdideposito. Nagsimula po ng $500 hanggang tuwing April, dumarating yung allowance ko. Hindi ko alam kung saan galing at nagpapasalamat na lang ako. Hinanap ko sa mga kaibigan ko, oy salamat, nagpapadala ka sa akin ng $500 every month. Sasabihin nila, Pastor, hindi ako yun, hindi sila. Hindi ko malaman sino nagpapadala sa akin. And ultimately, naging $1,000. Dumami pa. After 5 years, may nagsabi sa akin sa FB, Sister Te, tawag nila sa akin, Sister Te. Sister Te, paki-acknowledge naman yung nagpapadala sa iyo ng pera tuwing April. Sabi ko, sino ba yun? Ito yung pangalan, ito yung kumpanya, bla 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 bla. Ang nangyari po pala, doon sa conference namin sa London, meron akong ipinag-pray na representative galing sa Switzerland. May emphysema siya. So pinag-pray ko, gumaling siya. Ang ginawa niya, nagpatotoo siya, gumawa siya ng newsletter na pinag-pray ko siya at gumaling.
Yung pala, at translate niya sa Swiss, yung aking newsletter. Pinakilala niya ako sa Switzerland, sa mga kumpanya doon. At isa sa kumpanya na napagbigyan niya ng aking newsletter, ang siya nagpapadala sa akin. Starting $500, naging $1,000 hanggang ngayon po. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Naging $2,000 na. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po tayo missionary naghihintay ng allowance bago umalis. Sabi po sa Deuteronomy 8, surely the blessing will overtake you. Aba, ay dilalakad na ako upang yung blessing ay sumunod sa akin. Pero kung uupo lang ako at maghihintay ako ng donation, maghihintay ako ng support, wala pong, aabutin po ako ng Pasko at bagong taon, wala pong magaganap. But we have to believe, we have to clear about the promise of God and what God wants us to do, then move according to your faith, because when you walk in faith, the world open up for you, for your benefit. Uunahin po natin yung pagnanampalataya, kaunawaan, at saka tayo hakbang. Huwag po natin gagawin yung proseso ng iba na maghihintay muna na, ay wala pa akong allowance, ay wala pa yung nangako sa akin ng suporta. Nasa Biblia po, na surely blessing and blessing will overtake you. Kailangan lumakad ka na para habulin ka ng blessing. Pero kung uupo ka lang at maghihintay sa mundo, the answer is not there in the world, it is in the inside of us. Kailangan lang ay maunawaan natin at panampalatayanan natin. At we have to believe, because when we have faith, we can see that opportunities are being opened unto us. Meron pong nangyari din na imposible. Nasa London po ako, pauwi na ako ng Thailand, 4 days na lamang i-expire ang aking visa. Ayaw po akong pasakayin ng airlines. Ang kanilang programa, you cannot go in a nation na hindi ka residence. You must have 3 months visa bago ka nila isakay. 4 na araw na lang mag-i-end na yung visa ko. Lilipad na ako pabalik ng Thailand, galing sa sa London. Ayaw nila akong isakay. Because I am operating in the inside. And I believe that faith will open up the opportunity for me. Sabi ko, ilang taon na kasi kung nakatira sa Thailand. Hindi po yan basihan. Kailangan po may papeles kayo. So it seems impossible already. Sabi ko, kaya nga ako babalik na sa Thailand. Kasi pag-renew ako ng visa. And because of faith, opportunities open up. Ang next na tanong sa akin, and may dala pa kayo, asan po yung papeles nyo na magre-renew kayo ng visa sa Thailand? And I had my documents ready with me. Binigay ko lang ng dokumento. Ang problema nila, hindi nila mababasa. Kasi bula-bulate, yung description ng Thailand, hindi naman APC eh. Problema nila, sila na rin may problema, hindi na ako. So wala silang nagawa. Because of faith operates and opened the windows for me, pinasakay na po nila ako. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Those are only examples that we know when we are clear of what God is telling us to do. And we believe and have faith and do the stepping that we need to step in fulfillment to God's word.
faith will let us see the opportunities. And surely, blessing will overtake you. Hallelujah! Amen, amen, and amen. Hallelujah. Oh, bakit ito mangyayari? God will not command us anything unless He had already blessed us with all the heavenly blessings that we need to do it. Alam po natin sa pagbabasa na ng Biblia, sa paggawa ng Panginoon ng mga milagro at himala ayon sa kanyang plano sa buong mundo, siya po ay tumatawag ng leader. Halimbawa, sa panahon na ang mga Jews na nasa Babylon ay umiiyak na dahil sa hirap. Ayun, kunin muna natin sa Egypt. Kay Moses. Si Moses po kahit nagtatago, nagtatago sa disyerto at nag-aalaga ng kanyang biyanan niya ng mga tupa. Tinawag po siya ng Panginoon. Amen. These are examples that God will call a leader kung gusto niyang gumawa ng milagro. At alam po natin ang nangyari. Because ang Panginoon po ay tapat sa kanyang pangako. Na sa Amos 3:7, sabi po doon, surely the Lord will not do anything but revealeth His plan, His secret to His servants, the prophet. Ang Panginoong Diyos po natin na gumawa ng langit at lupa at gumawa sa ating buhay, hindi po siya kikilos not until sasabihin niya sa kanyang mga nilalang ang kanyang plano at gagawin. Dahil ito pinagsimula, we can see the faithfulness of God, bakit niya ito ginagawa. Dahil sa pasimula pa po sa Genesis, alam po natin na lahat tayo ay nilalang. God has created us in His likeness and image. Amen po ba? Amen. Kahit ano pong itsura natin, we have to hold on to the promise and truth that we are created in the image of God. Wala pong pagrereklamo, wala pong malulungkot. Yun po ang problema ko ng aking kabataan. Dahil sinabihan po ako ng mga tito-tito na sa lahat lang ng anak ng nanay ko, ako ang pinakapangit. At dahil hindi ko pa alam ang Biblia, nagsisimba lang sa Katoliko, gaya-gaya lang. Dinala ko po yung sinabi sa akin ng tito-tita ko na ako pinakapangit. Kaya sa lahat po ng buhay ko, ako'y laging nakikipag-away. Dahil tumingin ka lang sa akin, alam ko na iniisip mo, sasabihin mo, pangit ako. Ganun na lang po ako lagi. Lagi akong nakikipag-away. Tumingin ka lang sa akin ng masama, aawahin na kita. Kasi alam ko, nasasabihin mo, pangit ako. Yan. Kaya nagre-rebelde po ako sa mundo. Pinanghawakan ko po yung kasinungalingan na yun. Salamat mo lang po na may Biblia. At naunawaan ko, pinananampalatayanan ko at kinabubuhay ko that I am created in the image and likeness of God. Hallelujah. Wala na po akong reklamo. Kaya kung kayo may reklamo sa itsura ko, huwag kayong magre-reklamo sa LTFRB. Sa Diyos po kayo magreklamo dahil siya gumawa sa akin. Amen! Amen. And God has planned for every one of us to be a leader sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa lahat ng lugar ng ating pinamumuhayan. Dahil tayo ang may Jesus, tayo ang nakakilala sa Panginoon, Yeah. tayo ang kanyang gagamitin
sa kanyang makapangyarihang pagbabago sa ating kapaligiran. Sa ating pong buhay ngayon, katatayuan ng Pilipinas, huwag po tayong umasa na ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa ating kapaligiran. We have to move with God on what He wants us to be, to contribute for the peace and the prosperity of our nation. Tayo po'y manampalataya na meron pong the bright future for the Philippines is coming to pass. Darating po ang pagliligtas, darating po ang kaunlaran, darating po ang kapanahunan na katulad na sinasabi ng maraming propeta, that Philippines will be the eighth nation of the world. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil ito po ipinapahayag at dahil ito po ay ginagampanan, kami po nakabilang sa Shaking Cares International Ministries ay nananalangin ng 24/7, every day, every hour, para sa kapakanan, kapahayagan, at kapayapaan, kaunlaran ng bansang Pilipinas. Kasama din po, pinapanalangin namin ang 372 nations of the world. Hallelujah! Upang kami po na isang kalipunan ng mga mananampalataya ay siyang gagamitin ng Panginoon ang aming pananalangin, ang aming boses, ang aming presensya sa paanan ng Panginoong Ama upang ang kanyang kalooban sa buong mundo at siyang matupad, hindi ang kalooban ng mga kaaway. Meron po tayong kaaway, meron pong 5 giant organization na gustong mag-hari sa buong mundo at siyang pumapatay ng tao sa pamagitan ng COVID, sa pamagitan ng iba-ibang kaparaanan. Pero ito po ay aming pinapanalangin araw-araw, oras-oras, na ang kanilang kapangyarihan ay magiba sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus, na siya na, we take it, we have the voice of God. We are the voice of God in this earth. Kaya hindi po tayo dapat manahimik. Tayo po ay kikilos ayon sa kalooban ng Diyos because the answer to all the needs is not out there on the world. It is here within us because God has given us the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Colossians 2:9, siya po ang embodiment, ang Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating buhay, sa ating puso at siya na naghahari. Siya po ang kapuspusan ng buong Godhead. Knowing this and believing, we have to live in power and authority sa lahat na nagaganap sa ating mga kapaligiran. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon upang ang kanyang kalooban sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating sambayan, sa mga lugar na ating pinaroroonan ay maganap. And if ever, sa lahat ng panahon, ito'y ating maunawaan, miracles and wonders and miracles will happen sa ating mga buhay, sa ating ministry. Hindi lamang po tayo tinawag ng Panginoon sa the Word of God upang maupo at maging present sa lahat ng activities. But ano yung natutunan natin dito ay ating pong ipamuhay at itulong sa iba. Meron po kami kapitbahay, magang-magana, at namamaalam na. Tinawag po kami at kami nagpuri sa Panginoon. Kami po'y nanalangin. Hindi po siya pwede na maupo na matagal kasi magana po siya. Nagbibili na nga po siya. Pero kinausap namin siya, nagpuri po kami sa Panginoon, binigyan ng kapahayagan ng Diyos. At naipahayag po pala na meron siyang problema within the family, kaya gusto niya lang niyang mamatay.
Kasi lagi siya inaaway ng misis niya. Mas mabuti na daw mamatay kaysa sa marinig niya yung, hindi po ganoon. Dapat po, kung kayo aalis na talaga, ayusin pa rin natin ang ating relasyon sa ating iiwanan. Di nag-ayos-ayos po. Hindi po siya namatay. Isang araw, sabi sa akin ni Angelique, Mama, si Kuya Louie nandun na sa 3rd floor. Nakaakyat na siya ng 3rd floor at nakakapagpanaog pa yun, parang parito na, nagluluto na. And doing his normal life, hindi po siya nag-goodbye. Nabuhay naman siya ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ang gagamitin, tayo po ang boses ng Panginoon upang ang kanyang kalooban sa buhay ng maraming tao ay maganap at hindi ang kalooban ng kaaway. Hindi ang plano ng kaaway. Maaagaw po natin ang mga tao mula sa kamatayan at pagkalaglag sa dagat ng apoy. Kung tayo po ay kikilos at ipapamalita ang magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. Marami na po kaming karanasan na ganyan. Sa Thailand po, sa tsunami area, sa Thailand po, libre lahat. Major and minor operation, libre po yan. Pero ito pong taong to ay pinalabasan ng ospital. Dahil hindi na po siya nakakalulon. Bilang na lang ng oras. So, inimay na niya ang kanyang friend para mamaalam. May Bible study po kami. Siyempre, tsunami yun, lahat nagkakaproblema. Nagsalita po ako ng salita ng Panginoon. Tuwing magsasalita ako, tinuturo ko siya. Naligtas po yung tatlo niyang kaibigan na makikiramay sana sa kanya. Naligtas po at nabuhay naman siya ulit. Talapakan po natin ang Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya na pinapanahanan ng anak ng Diyos, na siya ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po tayo maghihintay sa mundo na makita ang sagot sa ating mga panalangin. Tayo po ang kikilos sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita po natin na nagbubukas ang mundo. Hallelujah! Nagbubukas ang mundo, naaalis ang mga kadiliman, naaalis ang kamatayan, naaalis ang mga kahirapan sa pananampalataya na dinadala natin sa kanila. So we are the vice agent of God. Tayo po yung boses ng Panginoon dito sa mundo. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Katulad ng paggamit kay Moses, paggamit kay Noah, paggamit sa mga judges na ating nababasa, ginagamit po ng Panginoon ang tao na may kaunawaan at may pagsunod na ang kanyang kapangyarihan ay madala at mangyari sa buong mundo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po yun. May sinasabi ang Panginoon sa iyo. Pero sa iyong paningin ay napaka-imposible. With this study sa ating pong napag-aralan ngayon, may kaunawaan tayo. At ang kaunawaan natin ito ay nagbubunsod sa atin sa pananampalataya. Upang ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Mahaba po ang biyahe ko mula sa Batangas papuntang Cubao. Humingi po ako ng pahintulot sa driver at sa konduktor. Sabi ko, pwede ba akong tumayo dito at magsalita ng salita ng Panginoon? Nanay, matanda na kayo, baka kayong baka kayong mahulog. Samantalang umaandar ang bus, hindi ko naman pwedeng i-stop ang bus samantalang kayo nagsasalita. Baka kayo mahulog pa sa bus. Baka kayo madapa pa. Kasalanan pa po namin. Huwag na lang, Lord, nanay. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Matigas pa tuhod ko. At para sigurado, kukuha ako ng isang lalaki dyan na tatayo sa likod ko.
para kung ako'y matutumba, sasaluhin niya ako. And by faith, your opportunities will be open for you. Amen. Wala na po silang nagawa, kundi umuo. At ako po yung nag-preach sa amin sa bus. Yung haba ng aming biyahe mula sa Batangas hanggang Cubao. Ano pong nangyari? Yung konduktor ang tumayo sa likod ko. Para sigurado hindi daw ako mahuhulog. Amen. Yun po ang buod ng ating pinag-aaralan ngayon. Jesus, the mystery. Ito pong kiwaga ng Diyos na itinago sa maraming kapanahonan ay ipinapahayag sa atin ngayon. Dahil nandito po tayo sa pangangailangan at hindi po tayo titingin sa mundo na makikita natin ang resulta. But we have to see the result, the power, the miracle that is moving in our lives and through our lives at ating ipapahayag at ating ilalakad at ating gagawin. So that we can see the miracle that God wants to do in our lives and through our lives to our family and for all the nations of the world. We have to have that clarity and faith so that faith will open opportunities for us to save the world. Amen. Yung buong mga kapitbahay niyo ay napagsabihan nila ng pag-ibig ng Diyos. Kami po yung mga naglalakad dahil yung bahay namin ay tapat ng kalsada. Mga dumadaan po dyan, yung nagtitinda ng buko, yung nagre-rasyon ng tubig, yung nagrarasyon ng tako, lahat po yan na napagsabihan ko na ng pag-ibig ng Diyos. Wala pong makaliligtas. Kahit yung mga batang naglalaro, kahit yung mga binatang kung saan galing, nanduyan, pinahihinto ko sa tapat ng bahay namin at binibigyan ko ng salita ng Diyos. We are the mouthpiece of God here on earth and we are the agent of God. Pinili na po niya tayo sa pasimula pa lang ng mundo. Kaya huwag po nating upuan ang pagpili sa atin ng Panginoon. Ilakad po natin. Trabahuhin po natin yung trabaho na pinapagawa sa atin ng Diyos. And I will end with this. Ang milagro ng Panginoon ay nagaganap. Una, sa pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, humingi tayo ng kaunawaan sa Spirit of God, Holy Spirit. Bigyan mo po ako ng kaunawaan at kaliwanagan sa kapahayagang ito na aking kailangan upang ako'y kumilos sa araw na ito para sa iyong kaluwalhatian. Tayo po ay nananalangin, tayo po ay nananampalataya, tayo po'y tumatanggap ng kaunawaan. At dahil sa pananampalataya na nandito na sa ating puso, dahil ang Panginoong Yesus na siyang mystery, ang hiwaga ng buong mundo, ang hiwaga ng langit at lupa, ay pinagkaloob na sa atin, kaunawaan, ay nagbubunsod sa atin sa kapangyarihan upang kumilos ng may kaunawaan. Ito po, dito ako magtatapos. Ng ating pong kaisipan na binago na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na ating pinagnililay-nilayan araw at gabi. Na dinadala natin sa ating pagkilos. We walk according to the faith. Kasi alam natin, pagkilos natin na may pananampalataya, doors will be open up for us. Kahit sarado yan, mabubuksan sa pagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang ating action at ang ating emotion, kasama po yung ating damdamin. Nananampalataya tayo at ang ating damdamin, our emotions are together. Ang salita ng Diyos na ating pinagnilay-nilayan, ang ating kaisipan na our thought that is settled in the Word of God.
And the words, yung salita ng Diyos na makapangyarihan ay ating ipinapahayag. Dahil when we speak the Word of God, then everything in our surroundings move according to the power of God that we are declaring in that moment. When we speak life in the midst of death, anong mangyayari? Life comes. Mari hindi buhay ng katawan ng tao na ating pinag-pray, but life everlasting ay kanya nang tinanggap. We believe because we have clarity that the Word of God is powerful at ating kaisipan na nakaugnay sa salita ng Diyos at pangako ng Diyos. And we have to create from the inside. Hindi po natin hihintayin na magbago muna ang mundo bago natin makita ang sagot sa ating mga panalangin. Hallelujah. Our emotions, yung ating pong damdamin ay kasama sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito pong mga bagay na ito, katotohanan na ito, tandaan po natin ito. Tayo po ay may pananampalataya sa salita ng Diyos na ating pinagmimilan-milayan araw at gabi. Humihingi tayo ng kaalaman mula sa banal na Espiritu kung ano ang kanyang naisin na ating matanggap sa araw na ito. At ang ating pong pananalita ay kaugnay sa ating pananampalataya at salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin. At gumaganap po tayo, ikinikilos po natin ang salita ng Diyos at ang ating pinananampalatayanan, ikinikilos po natin kasama po yung ating damdamin sa ating pananampalataya, sa ating kinikilos, sa ating ginagawa, sa ating lakad ayon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. At dahil po dito sa ating pinag-aralan, I believe na mula ngayon, yung matagal nang ipinapahayag ng Diyos sa atin na dapat natin gawin, ay magagawa na po natin. Because we will create from the inside. Hindi na po tayo maghihintay na, nagbago muna ang aking asawa. Hindi po mangyayari yan. Tayo po ang unang magbabago para makita natin ang pagbabago sa ating kapaligiran. We have to be changed by clarity, by our thoughts, by words and action and our emotions. Aligned with the plan of God sa ating buhay. At makikita po natin, this world is a beautiful place to live in. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ay sumasa atin. There is nothing impossible with Jesus who triumphed over all the works of the evil one at Calvary's cross. Manalangin tayo. Panginoong Ama, salamat po na sa aming buhay ngayong mga pinili at tinawag sa iyong ubasan ay naunawaan namin ang hiwaga na matagal nang nakatago sa mahabang panahon. Ngayon ay pinahayag mo sa amin na tunay nga po tinatanggap namin na ang Panginoon Jesus na siyang kapuspusan ng Diyos, Espiritu, ang Ama at ang Anak na nagkakaisa sa pagtupad ng iyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin, ay sumasa amin na Panginoon, hindi po kami dapat maghintay sa kilos ng mundo upang makita namin ang iyong kalooban. But we have to move according to your will and purpose as we experience our faith sa iyong ang pananampalataya namin na nakabase sa iyong salita. We can see doors of opportunities are being opened unto us and miracles, signs and wonders will happen. We can speak life and declare death had been finished, defeated at Calvary's cross. Sa aming pong buhay ay tunay na makita ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus na siya nang nagtagumpay sa mundong ito laban sa lahat ng gawa at plano ng kaaway.
We give you all the glory and the praise, Father, sa lahat ng ginawa mo at gagawin pang milagro sa aming mga buhay, sa pagitan ng aming mga buhay, para sa kapakanan ng mga tao sa aming kapaligiran. Let it be na tunay nga po na ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagliligtas, ang makitang magaganap sa buong mundo. Samantalang ito po ang aming panalangin na may pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus.